Walang pasabi, bigla na lang nagbago ang ikot ng mundo. Naglabasan ang mga dambuhalang poste, parang sumabog mula sa ilalim ng lupa, habang tumataas ang mga ito, may purple light na tumagos sa langit at nagkaroon ng barriers na nagkulong sa buong siyudad. Kasabay ng ganitong phenomenon, dumating ang tunay na bangungot. Ang mga halimaw na tinatawag na disaster beasts. Iba't ibang hugis, iba't ibang laki, pero iisa ang goal ang ubusin ang sangkatauhan. Panic mode ang lahat. Sigawan at takbuhan habang gumuho ang mga buildings sa paligid nila. Sa gitna ng kaguluhan, isang tatay ang sumigaw sa anak niya, "Tumakbo ka!" Kanya-kanyang ligtas ng sarili ang mga tao, pero malas, isang halimaw na balot ng asul na apoy ang nakapansin sa batang lalaki. Walang preno-preno, binugahan agad sila ng matinding apoy. Tudong mapuputo na sana sila. Pero humarang ang nanay niya. Sinalo ang lahat ng damage, bago malagot ang hininga, isa lang ang sinabi niya. "Takbo!" Napabalikwas si Itsuki, hingal na hingal. Panaginip lang pala, pero ramdam ang trauma. Sa harap niya, nakatayo ang pink-haired na kaklase, mukhang alalang-alala at tinatanong kung okay lang ba siya. Todo deny naman si Lodi. Wala to, pero di kumbinsido si ate girl. Nakita kasi niyang may tumulong luha sa mata ni Itsuki. Bago pa maging drama serye, biglang sumingit ang isa pa nilang tropa. Iniwas niya ang usapan at tinuro ang teacher nilang sobrang weird ng outfit ngayon. Nag-start na mag-lecture si teacher tungkol sa Awakened at sa giyera 10 taon na ang nakararaan. May bida-bida pang nagtanong kung bakit di kilala ni Keiki si Commander Menuzumi. Eto ang trivia mga bes. Si Menuzumi lang naman ang kauna-unahang Awakened sa history ng tao. Hindi lang yun, siya rin ang pinakamalakas at nag-train sa mga legendary heroes natin. Iba ang level niya. At dito na nilaglag ng teacher ang bombshell. Kahit ordinaryong tao, pwedeng mag-awaken basta humawak sa monolith. Ang matindi, lahat daw sila sa room na ito ay mag-awaken ngayon din para sumabak sa giyera laban sa mga halimaw. Di pa nga nagsisink in sa utak nila, bigla na lang lumindol ng malupit. Mula sa sahig ng arena, dahan-dahang umangat ang isang higanteng monolith. Grabe ang aura, hype na hype ang mga students. Tuwang-tuwa ang tropa ni Sky, pero si Kay, chill lang at bumulong, sa wakas, eto na. Hinila siya ng kaklase niya sa pila, takot na maiwan sa ere. Excited much, pero si pink-haired girl, nakatingin lang kay Itsuki. Kinakabahan siya sa aura ni Lodi, at bigla. Nag-glow ng pula ang mata ni Itsuki. Dumating na ang takdang oras, sabi niya na parang yelo sa lamig. Isa-isa nang humawak ang mga student sa bato, yung unang sumalang. Nga, walang nangyari, sayang, varsity player pa naman sana. Sumunod ang iba, pero ganun din. Puro olats. Sunod-sunod na failure. Kinabahan na ang lahat, baka walang swerte sa school nila. Tapos tinawag ang pangalan ni Hikaru Ushi. Tumahimik ang paligid, kilala siyang bully, at kung magkaka-powers to? Naku, yari ang lahat. Paghawak ni Hikaru sa bato, boom! Balot agad siya ng asul na kidlat. Grabe ang effects. Lumabas ang status screen. Elementalist class at may total stats na 12. Gulat pati assistant ng commander. Usually 5 lang dapat, lumaki agad ulo ni Hikaru, feeling siya na ang bida. Pero di pa siya tapos mag-celebrate, may humablat sa balikat niya at binalibag siya palayo sa monolith. Galit na humarap si Hikaru. "Sino kang lapastangan?" Sigaw niya sa taong nangahas na hawakan siya. Nanlaki ang mata ng crowd. Si Itsuki, sumingit sa pila ang loko, bulungan ang lahat, patay, dudurugin yan ni Hikaru. Pero napansin ng blue-haired woman na iba ang energy ni Itsuki. Walang takot na nilapat ni KK ang kamay sa monolith. Bumalik ang alaala ng pagkamatay ng nanay niya, ang puot, ang galit sa mga halimaw, hinding-hindi niya malilimutan. Napatitig ang commander, iba ang determination ng batang to. Parang apoy na hindi namamatay. Biglang may lumabas na dambuhalang asul na nilalang sa likod ni Itsuki. Isang pagsabog ng energy ang lumamon sa kanya. Hindi tumitigil ang power. Nilamon nito ang buong arena sa sobrang lakas. Tulala ang lahat. Hindi sila makapaniwala sa nakikita nila. Ang energy, umaabot ng daan-daang talampakan, ang mga kaibigan ni Keiki, hindi na nag-alinlangan. Hiyawan sila sa tuwa. "Yan ang tropa namin," shocked ang assistant at sinabing ito na ang katotohanan. Ang ganitong klaseng kapangyarihan ay lumalabas lang sa pinaka-rare na class sa lahat, ang Order Breaker. Pagkarinig nito, nabura ang ngiti ni Hikaru. Mukhang naagawan na ng eksena ang bully natin mga lodi. Samantala, tila hinigop ang kamalayan ni Itsuki papasok sa isang misteryosong dimensyon sa kanyang isipan. Ito na ba yun? Ito na ba ang tunay na awakening?
Bumungad sa kanya ang isang makinang na Blue Lotus flower na gawa sa purong energy, at sa gitna nito, nakaupo ang kanyang astral self. Biglang may nag-pop up na system window. Kitang-kita ang kanyang class at isang Z-rank skill na tinatawag na Overm, pero teka, nang silipin niya ang stats. Bakit zero lahat? Scam ba to? Pero bago pa siya mabad trip, gumana na ang kanyang hidden gift. Boom! Nag-activate ang Nirvana. Mula sa wala, lumipad ang attributes niya paakyat sa 800 points. Isang ngiting tagumpay ang gumuhit sa mukha ni Itsuki. Sa lakas na dumadaloy sa kanya ngayon, isa lang ang sigurado, ubos ang mga disaster beast sa kamay niya. Balik sa reality, halos mabulag ang lahat sa tindi ng liwanag. Nang humupa ang glow, may nakatayo ng astig na silhouette sa harap ng monolith. Napatulala si Hikaru Oshi. Hindi ma-process ng utak niya ang nakikita, anyari sa weakling na to. Pati si ating blue-haired, shock din malala. Paano ang isang rookie ay may ganitong klaseng aura, halimaw? Dumagundong ang boses ng commander sa buong arena. Si Itsuki na raw ang pinakamalakas na awakened sa buong kasaysayan. Muling lumabas ang status screen, at nagsettle ang stats ni Itsuki sa 200 each. Nagwala ang crowd, ipinanganak na ang bagong alamat ng bayan, pero hindi matanggap ni Hikaru. Kumukulo ang dugo niya dahil inagaw daw ni Itsuki ang spotlight. Lumipad siya sa ere habang pinalilibutan ng marahas na kidlat. Walang kuwentang loser. Ang sigaw niya sabay bitaw ng bago niyang skill ang Silver Serpent, pero alerto ang system ni Itsuki, Beast Mode on. Gumana agad ang Overm. Habang papalapit ang atake, mabilis pa sa alas 4 na ina-analyze ng skill niya ang teknik ng kalaban. Kumulog ng tumama ang kidlat sa lupa, pero wala na si Itsuki. Napasinghap ang lahat, saan siya nag-teleport. Sa isang iglap, nasa likod na pala siya ni Hikaru. Hinawakan niya ito sa ulo ng mahigpit, parang bola lang. Yumuko siya at bumulong ng nakakakilabot, swerte ka tao ka, dahil kung hindi, kanina ka pa bangkay. Binitawan niya ito at lumayo. Bagsak sa lupa si Hikaru, parang lantang gulay na nawala ng lakas. Mabilis lang daw ang analysis kasi weak na C-rank skill lang naman yun. Boom, 100% complete at nakuha na ni Itsuki ang skill na Thunder Wave. Muling sumabog ang energy sa paligid niya habang ang mga tropa niya ay nakanganga sa gulat. Hirit pa ng isa, buti na lang nakasalamin na kulodi, sakit sa mata ng powers mo. Realization time. Dito pala siya dinadala ng isip niya tuwing tapos na ang analysis. Display agad ang details ng bagong skill at updated stats. Plus 10 points sa bawat attribute. Samantalang sa reality, nanginginig pa rin sa takot ang bully na si Hikaru. Trauma malala ang mokong. Hindi niya magets kung paano nagaya ni Itsuki ang skill niya ng ganun-ganun lang. Nagbulungan ng mga estudyante, grabe, mas malakas pa yata ang kidlat ni Itsuki kaysa sa original. Kahit si Itsuki, gulat sa sarili. 840 na ang total stats niya. Pero teka, biglang nagdilim ang langit. Bumuhos ang malakas na ulan na bumasa sa buong arena. Kinabahan ang lahat, may masamang paparating. Pagtingala nila, Diyos ko po, isang dambuhalang itim na monolith ang bumubulusok mula sa himpapawid, direkta sa school. Itigil ang seremonya, sigaw ng commander. Takbuhan na, evacuation na this. Feeling ng blue-haired assistant, target ang commander kaya pinapaalis na niya ito. Sir, retreat na tayo. Hindi tayo pang frontline. Pero umiling ang commander. Alam niyang kapag tumakbo siya, magkakagulo lalo ang lahat at magpapanik ang crowd. Sa halip, tinuro niya si Itsuki. Habang nagkakagulo ang iba, ang bida natin, chill lang na nakatayo at humaharap sa panganib. Main character energy talaga. Napaisip si ating assistant, bakit hindi tumatakbo ang batang yan? Hibang na ba siya? Blag. Bumagsak ang dambuhalang poste sa arena, alikabok everywhere. Sigaw ng mga tropa. Itsuki, takbo na. Ano pang hinihintay mo? Pero may lumabas na disaster beast. Nag-apoy ang galit sa mata ni Itsuki. Papatayin ko kayong lahat, bulong niya ng may diin. Pinigilan siya ni Riko at ng pink-haired girl, halos magmakaawa na sila. Rookie ka palang uy, huwag kang magpakabayani, mamamatay ka lang dyan. Lumingon si Itsuki kay ate girl at kalmadong sinabi, magtiwala ka sa akin. Ayun, instant blush si Inday. Pero hinila na siya agad ni Riko palayo, bahala ka sa buhay mo, wag mo kaming idamay pag nategi ka dyan. Isang nakakakilabot na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Itsuki, ito na ang first blood niya bilang awakened. At tadhana nga naman, ito ang uri ng halimaw na pumatay sa parents niya. Lumabas ang stats ng Skeleton Soldier 295 points total. Walang atubili, susubukan niya agad ang bago niyang powers. Sugod mga kapatid.
Nagbanggaan ang dalawa, grabe, yumanig ang buong arena sa lakas ng impact. Sumigaw si Itsuki ng buong puso, wala nang mamamatay sa harap ko. Sabay suntok ng kamaong balot ng kidlat sa dibdib ng kalaban, basag. Grabe ang impact, tumalsik palayo ang creature at sumabog ito, nagkapira-piraso agad sa kinatatayuan niya. Nganga ang assistant at ang kasama niya. Hindi sila makapaniwalang napatalsik ni Itsuki ang halimaw sa isang suntok lang. Pero pumreno agad si Commander, malakas nga ang bata, pero may dalawang deadly skills pa na tinatago ang skeleton na yan. Una diyan ang Bonefire. Isang cursed flame na pag dumikit sa'yo, goodbye ka na at magiging abo ka agad. Napasigaw sa takot ang mga tropa niya nang biglang nilamon ng asul na apoy si Itsuki. Sa gilid, humagalpak naman ng tawa si Hikaru. Kampante siyang matutusta na si Itsuki hanggang sa wala nang matira. Pero sa gitna ng impyerno, kusa na namang gumana ang overmiss at nagumpisang iskan ang ability ng kalaban. Seryosong sabi nung blue-haired woman, kahit level 10 awakened pa yan, tiklop agad pag tinamaan ng Bonefire. Napakuyom na lang si Commander, sayang na sayang kung dito lang magtatapos ang isang henyong tulad ni Itsuki. Habang nilalamon ng apoy ang katawan ni Itsuki, biglang bumaha ang mga alaala sa isip niya. Ang nanay niya, nakatayo sa harap niya habang nasusunog sa parehong asul na apoy para iligtas siya. Halos sumabog ang dibdib niya sa sakit, pero iba ang kutob ni Commander. Alam niyang hindi pa ito ang full power ni Itsuki, sigurado siyang may alas pang tinatago ang bata, at sa wakas, 100% na ang analysis. Umalingaw-ngaw ang boses ni Itsuki sa apoy, kalmadong sinabing tapos na ang laban, ang mga tropa niya, bagsak balikat na, akalang false hope lang ang lahat. Pero teka lang, may himalang nangyari. Muling namukadkad ang Blue Lotus Flower mula mismo sa apoy. Ano na namang bagong power-up to? Agad na nilabas ng system screen ang sagot. Black Ice Wall, full restore sa lahat ng stats at tumaas pa ang level, bigla siyang hinatak pabalik sa kanyang inner world. Lumulutang siya sa loob ng dambuhalang asul na lotus. Ramdam niya ang paghilom ng lahat, at ang pagragasa ng bagong lakas para sa resback. Balik sa arena, nagwala sa tuwa ang mga kaibigan niya. Sigawan sila nang makitang buhay na buhay at walang galos ang lodi natin. Gulat na gulat yung assistant. Healer ba si Itsuki? Anong nga ang class niya? Paano nangyari yun? Hindi niya mapigilang mag-isip at maintriga. Gaano kalakas ang healing niya? Kaya ba nitong gamutin kahit ang pinakamalalang pinsala? Umungal sa galit ang skeleton soldier, di magets bakit wa-epek ang apoy niya. Dito na inactivate ni Itsuki ang bago niyang laruan. Mabilis na binalot ng black ice ang katawan niya, naging solid armor habang astig siyang lumakad papasok sa asul na apoy. Nilamon siya ng apoy pero wala na itong talab. Ang ice armor, humalo sa lightning na kinopya niya kanina ang result, nakakilabot na power level. Nag-transform ang black ice at naging dambuhalang dragon, buong bilis na sumugod si Itsuki. Huling hirit na, gumawa siya ng higanteng espada mula sa yelo at kidlat, at buong lakas itong inihampas pababa. Boom! Dumagundong ang espada direkta sa skeleton soldier. Sapul na sapul, nadurog ang kalaban at naging pira-pirasong buto bago pa ito makagalaw. One hit delete agad. Tulala ang mga kaklase niya. Sa sobrang bilis ng pangyayari, parang hindi man lang siya gumalaw sa paningin nila. Para siyang nag-teleport. Kahit ang assistant at teacher, nawalan ng masabi sa nakita nila. Napapaisip tuloy sila, rookie awakened nga lang ba talaga si Itsuki? Nang mawala ang usok, dahan-dahang naglaho at natunaw ang black ice armor ni Itsuki. Bulungan agad ang mga miron. Grabe na nga ang offense, napakatindi at versatile pa ng defense niya. Agad na tumakbo si Riku palapit, tinatawag ang pangalan niya para i-check kung okay lang ba talaga siya. Sa sobrang relief, niyakap siya ng mahigpit ni Riku. Pero tinulak siya ng slight ni Itsuki at nagtanong nasaan si Sio, bakit wala siya dito? Paliwanag ni Riku, nandun lang daw siya kanina at naiiyak sa pag-aalala, pero bigla na lang naglaho parang bula. Hinanap ni Itsuki ang dalaga sa crowd, baka nagalit daw dahil sa padalos-dalos niyang pagsugod sa panganib. Sa di kalayuan, nakatitig pa rin ang blue-haired woman sa durog na labi ng monster. Hindi pa rin pumapasok sa utak niya na natalo ni Itsuki ang ganon kalakas na kalaban. Utos ni Commander, linisin na ang kalat. Sabi naman ni Riku, baka pumunta lang si Sio sa monolith para humabol, kaya wag na daw mag-alala si Itsuki. Pero biglang, isang kalmado pero makapangyarihang boses ang tumawag kay Itsuki mula sa likuran. Paglingon niya, boom, face-to-face sila ni Commander Menuizumi. Nanlilisik at seryosong-seryoso ang tingin ng commander. Nagbulungan ang ibang estudyante sa malayo. Ite-train kaya siya ng legendary commander, pero parang suntok sa buwan naman yun, di ba? Amoy gulo ang hangin. Kaya naman si Riku,
Napa-awkward laugh na lang at naghanap ng ninja moves para maka-escape sa heavy tension. Pero hindi natinag si Commander. Humakbang ito palapit at seryosong ibinagsak ang salitang, "Special daw ang ating bida." Loading ang utak ni Itsuki sa narinig. Pero diretso ang paliwanag ni Menuzumi, ramdam niya ang aura ng binata, at ito ay umaapaw sa nagbabagang galit at puot. Tinitigan niya ito sa mata at tinanong, gusto niyang malaman kung saan nanggagaling ang ganyang klase ng kadiliman. Bumigay si Itsuki at ibinunyag ang mapait na nakaraan. 10 taon na ang nakalilipas nang wasakin ng disaster beast ang pamilya niya. Bumalik ang bangungot, ang batang sarili niya, umiiyak habang gumuguho ang mundo sa paligid. Total chaos ang buong siyudad. Muntik na rin siyang matigok. Pero sa last second dumating ang isang awaken para sagipin siya mula sa kamatayan. Sa huling hininga ng kanyang ina, isang bilin ang iniwan nito, "Magpatuloy ka anak, tahakin mo ang sarili mong landas kahit gaano pa kasakit." Wala siyang nagawa kundi isigaw ang pangalan ng ina. Walang power, walang choice, sa mahabang panahon, sinisi niya ang sarili sa trahedya. Pero ang guilt na yon, nag-evolve ito. Naging maitim na puot na parang bulkang sasabog sa galit. Sa moment na yon, luminaw ang lahat. Nakita niya ang halimaw na punot dulo ng kanyang pagdurusa. Ang villain ng buhay niya. Doon itinanim sa puso niya ang isang sumpa, isang galit na walang katapusan at singlalim ng dagat, nag-aapoy na crimson red ang mga mata niya. Isinumpa niya, balang araw maniningil siya, balik sa present, tapos na ang kwento ni Itsuki. Habang tumutulo ang luha, muli niyang idineklara, uubusin niya ang lahat ng monsters, walang ititirang buhay. Napaisip si Commander at nagtanong, bakit ka pa umiiyak kung puro galit na lang ang laman ng puso mo? Sagot ni Lodi, simula nung araw na yon, kanang mata na lang niya ang lumuluha, tanda ito na bawal niyang kalimutan ang puot na bitbit niya. Bilib sa determination ng bata, inalok siya ni Commander Menuzumi, maging estudyante kita, sumali ka sa Saviors League. Ang league na ito ang global squad ng mga pinakamalalakas na awakened, sila ang frontline defense laban sa mga halimaw. Kapag naging savior ka, elite training plus limpak-limpak na allowance buwan-buwan, instant yaman. Pero may kapalit bes. Hindi ito laro. Diretso ka sa battlefield kung saan laging nakaabang si kamatayan. Walang kagatul-gatul na sumagot si Itsuki. Wala akong paki sa pera o rewards. Ang mahalaga sa kanya, matindi pa sa ginto. Kuyom ang kamao, isinigaw niya, gusto kong maging savior para makipag-upakan sa front lines. Tumango si Commander, pero may kondisyon. Kailangan niyang pumasok sa top 100 sa tournament na may mahigit 1,000 participants. Dagdag pa ni Menuzumi, hindi siya ang standard, pero share na rin niya ang world record. Ang high score, 115,000 points, gawa yan ng isang hero mula Taiwan, 11 years ago pa. Kilala agad ni Itsuki ang pangalan. Siya ang tinaguriang liwanag ng sangkatauhan, ang G.O.A.T. ng mga awakened. Aminado si Commander, mukhang kahibangan na ikumpara ang sarili sa ganoong alamat. Pero, naniniwala siyang may hidden potential si Itsuki na pumantay sa level ng idolo. Titig mata si Itsuki sabay declare, lalampasan ko pa ang legendary Taiwan. Napataas ang kilay ni Commander sa tapang ng bata. Sa mabilis na flashback, minsan nang sinabi ni Taiwan, kailangan ng bagong araw na sisikat para manalo tayo sa giyera. Balik sa present, nakangiting bumulong si Menuzumi, sa wakas, nagpakita na ang hinihintay kong araw. Dinala si Itsuki sa ibang lugar. Sa harap ng isang dambuhalang istruktura, napatanong siya, ano to? Paliwanag ni Sensei, ang mga batong ito ay portals papunta sa mundo ng mga halimaw. Kapag pinatay mo lang ang monsters pero iniwan ang portal, walang silbi, tuloy-tuloy lang ang respawn nila. Kaya ginawa ang pasilidad na to, kinukulong ang mga gate at ginagawang training ground ng mga warriors. Tanong ni Itsuki, training facility? Sagot ni Commander, isa itong stage. Pero warning lang bes. Sobrang deadly ng mga halimaw sa loob, ang tawag nga dito ay, libingan ng mga rookies. Pinaalala niya kay Itsuki, yung idol mong si Taiwan. Nung rookie pa siya, inabot ng 3 minutes and 14 seconds bago ma-clear to. Hamon ni Menuzumi, tapusin mo ng under 3 minutes. Kapag nagawa mo, official na kitang estudyante. Pagpasok nila, all eyes on them. Agad nakilala si Commander, at nagbubulungan ng mga marites, sino yung rookie na kasama niya. Nagulat si Itsuki sa atensyon. Ganun ba talaga kasikat si Lodi? Bulong niya sa sarili. Sa screen, nakalagay, Internal Difficulty Level 10 Beasts. Napalunok si Itsuki, gaano ba kalakas yan? Dumami ang mga usisero, kanya-kanyang theory tungkol sa ating bida. Sabi ng iba, pogi lang yan, walang binatbat. Pero deadma si Itsuki.
Lumapit siya sa counter at sinabing, papasok na ko sa stage. Tanong ng receptionist, ilan kayo sa party? Sagot ni Itsuki na puno ng angas, ako lang mag-isa, solo flight. Napanganga na lang si ate girl sa gulat. Solo flight na nakatayo si Itsuki sa entrance with main character energy. Lahat ng mata, nakagluw sa kanya habang naghihintay ang stage. Ramdam mo ang intense na pressure mula sa malayo, inirapan siya ng receptionist, akala prank lang to. Sinigawan siya na, hoy, delikado dyan. Gusto mo bang matigok ng maaga? Tawanan ng mga tsismoso sa paligid, akala nila, nagpapapansin lang si Koya para makascore kay ate. Pero binara siya agad ni Itsuki ng malupitan. Wala akong pake sayo, sabi niya. Nandito lang daw siya para sa bakbakan, hindi para sa landian. Smirk lang si ate, feeling ngera masyado. Akala niya nagpapa-hard to get lang si Itsuki, kaya inabot pa niya ang number niya. Haba ng hair. Isang nakakamatay na tingin ang ganti ni Itsuki. Huwag mo kong subukan, ang aura niya. As in, reject agad ang number. Sa sobrang bigat ng aura niya, napatras si ate girl. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa takot. Nanginginig na inabot niya ang bracelet. Bahala ka na sa buhay mo sa loob, warning niya, wala daw siyang sagot kapag na-deadball siya. Simula na ng bullying session ng crowd, tanga daw siya. Level 0, papasok sa level 10? Suicide mission na to, mga lodi. Sabi ng iba, baka may hidden talent. Pero hirit ng isa, asa pa. Level ang basehan dito, hindi pangarap. Deadma si Itsuki sa mga bashers. Dire-diretso siya sa gate at tinapat ang wrist para iscan ang bracelet. Umilaw ang screen. Confirmed. Itsuki Tenma, entering the chaotic stage. Nag-crack ng knuckle si Lodi at huminga ng malalim. Ang mission, tapusin ang lahat in under 3 minutes. Speedrun lang? Pagka-scan, nag-start na ang digital countdown. Game face on na. Ito na ang tunay na laban. Nag-alab na pula ang mga mata ni Itsuki. Humarurot siya ng takbo sa malawak na field na parang kidlat. Mas malaki pala ang loob kesa sa akala niya. Biglang preno si Lodi. Ramdam niya, may mga halimaw na paparating. Walang pasabi, isang wooden monster ang biglang sumugod sa kanya. Level 4 lang pala, yakang-yaka. Gumawa siya ng ice blade at swish, hati sa gitna ang kalaban sa isang pitik lang. Napangiti ng may kayabangan ng ating bida, relax lang siya habang nagpapalabas ng bagong weapon. Isang dambuhalang ice axe ang nabuo sa kamay niya, sino pang matapang dyan, hamon niya sa mga nakapaligid. Bilang sagot, isang batalyon ng wooden monsters ang lumabas. Pinalibutan siya, handa ng kuyugin ang ating bida. Sa labas, nag-aalala ang assistant ng commander. Bakit naman doon yun nilagay? Pang pro na yon, hindi pang rookie. Imposible daw malampasan si Taiwan. Unless, hindi ka na tao, kundi isang halimaw mismo. Naalala ni Ate Blue Hair ang legendary hero noon. Yung easy-easy lang na pinulbos ang isang level 97 beast, mukha siyang mabait, pero ang mga mata niya, malamig, malungkot, at wala nang bahid ng pagiging tao. Hindi na yon tao, isa na yung Diyos. Pero kalmado lang si Commander, kayang-kaya daw tapatan ni Itsuki si Taiwajin. Hilaw pa si Itsuki, pero iba ang power niya. Kung Diyos ang isa, si Itsuki naman ay demonyo na binubuhay ng galit. Balik sa bakbakan, naboboard na si Itsuki. Ganito lang ba sila? Hindi man lang ma-activate ang overmiss skill niya. Habang nag-iisip, may gumapang na dilim sa loob niya. Parang bulkang sasabog ang kanyang aura. Gising na ang inner demon. Puno ng galit ang pulang mga mata, walang awa, ginapas niya ang mga halimaw gamit ang ice blade. Tumba ang huling kalaban. Pero napahinto si Itsuki, nakakunot ang noo. Bitin pa siya. Yun na yon, tanong niya. Parang ang hina naman para sa level 10, pero may sinisigaw ang instinct niya. Biglang nag-alarm ang system. Overmiss activated. Na-detect ang regeneration skill, analysis starting, 5%. Sa likod niya, gumalaw ang halimaw na hinati niya kanina. Parang magic na bumuo ulit ang katawan nito. Lumabas ang status screen lalong lumakas ang kalaban. Nag-level up pa nga ang monster matapos mamatay. Danger alert. Agad gumamit si Itsuki ng Black Ice Wall. Ginawa niyang blade ang yelo, seryoso na to, alam na niya ang gagawin. Kailangan ng one-hit delete, dapat walang matira para di na makaregenerate. Analysis rate, 17%. Walang preno-preno, tuloy-tuloy ang birada ni Itsuki nang walang humpay. Kislap lang ng yelo ang makikita mo. Bumuo siya ng dambuhalang ice sword at, booch, isang bagsak na tagapababa. Sa pool, nahati na naman ang kawawang wooden monster sa gitna. Perfect cut, parang sibuyas lang.
Lumabas ang isang demonyong ngiti sa mukha ni Itsuki. Mukhang nag-e-enjoy na ang Lodi natin. Di pa tapos yan. Sigaw niya. Gamit ang Black Ice Arms, sapilitan niyang pinaghiwalay ang dalawang hati para hindi magdikit. At doon na nagkawatak-watak ang katawan ng halimaw. Bumagsak na sa wakas, durog-durog na, GG na talaga. Huminga ng malalim si Itsuki, low bat na siya, masyadong malakas kumain ng mana ang Black Ice. Akala ni Lodi ay hayahay na ang buhay, pero biglang nag-wiggle ang mga piraso ng kalaban. Mapapalo na lang siya dahil sa harap mismo niya, nag-assemble ulit ang wooden creature, like, seryoso ba? Bad trip na napapitik na lang siya at umiwas. Sobrang kunat ng monster na to, ayaw magpapigil. Nasa 60% na ang analysis meter. Pero habang nagre-regenerate ang kalaban, umaangat din ang analysis. Change tactics muna si Utol, tipid mana gaming gamit ang lightning attacks habang dumidistansya. Alam niyang nasa analysis ang susi ng panalo, pero kalaban niya ang oras. Palapit na ng palapit ang 3-minute limit. Dahil gipit na, pinagsama niya ang yellow at kidlat para sa isang malupitang combo. Boom! Umakyat sa 75% ang analysis. Sinadya niyang gamitin ang dalawang skills para mapilitang mag-heal ang monster. Mabilis na regen, mabilis na copy. Delikadong sugal to mga bes. Kapag nanghingi ng mana ang kinopyang skill, game over siya. Iwas dito, iwas doon, umakyat sa 80% ang loading bar. Bahala na si Batman, itinuloy niya ang sugod at biglang tumalon ang porsyento ng another 5%. Nag-super saya na siya, balot ng kidlat at nag-aapoy ang mga mata, buong puwersang sinuntok ni Keisuke ang ulo ng wooden monster. Sed ang energy niya sa suntok na yon. Nanginginig ang tuhod at halos di na siya makatayo sa sobrang pagod. Pero sa moment na yon, biglang may tumubong mga spike sa halimaw at tinuhog siya. Aray ko po. Ramdam niya ang sakit at zero bat na ang mana niya. Pero wait, nakangiti pa ang loko? Hindi pala gumagamit ng mana ang skill na nakuha niya. 100% complete na ang analysis, sa kanya na ang huling halakhak. Muling namukadkad ang Blue Lotus Flower at nagliwanag ng ubod ng lakas. Lumabas ang system screen. New ability unlocked, Lotus Burst. Isang skill na may sabog na damage at halimaw na passive effect. Kasabay nito, instant heal ang lahat ng sugat niya at plus 20 points pa sa lahat ng stats. Iba rin ang plot armor. Back to zero ang pagod, ready to rumble na ulit si Itsuki. Kalmadong pinagdikit ang mga palad para itesting ang bago niyang laruan. Sa isang iglap, isang dambuhalang pagsabog ang yumanig sa lugar, isang lotus-shaped energy blast ang direktang tumama sa halimaw, grabe ang impact. Parang binagsakan ng langit ang monster at nilamon ng apoy ang lahat ng madadaanan nito. Nang mawala ang usok, chill lang si Itsuki. Pwede na raw pagtidyagaan ang bago niyang skill. Pero sa loob-loob niya, shock din siya sa lakas ng nakuha niyang kapangyarihan. Hindi lang yon, nare-restore din ito ang mana niya, as game na ang mga susunod na laban. Nang humupa ang alikabok, napansin niya ang isang bagay na kumikinang sa sahig, isang green crystal na may kakaibang aura. Napakamot siya ng ulo, ano kaya to? Samantala sa labas, stress drillo na ang receptionist. Magti 3 minutes na at ready na siyang tumawag ng emergency rescue. Umiling naman ang assistant ng commander. Imposible raw na matapos agad ang stage, pero sure naman siyang hindi matatalo ang ating bida. Biglang nag-green ang screen. May notification na new record daw. Tahimik ang lahat bago naghiyawan sa gulat. Yung babaeng blue-haired, di makapaniwala. Paano niya nagawa yon? Konkretong ebidensya sa screen, 2 minutes and 14 seconds. Nanlaki ang mata niya at sumigaw, wala pang 3 minutes ah. Ilang saglit lang, lumabas si Itsuki sa portal at bumagsak sa sahig, low bat na low bat. Deadma sa pagod, proud na ibinalandra ng screen ang bago niyang record. Nagkagulo ang crowd. Tinalo niya ng 1 minuto ang record ni Tywin, at take note, level 0 rookie lang siya. Lodi. Dahan-dahang tumayo si Itsuki at tumingin sa commander. Ang tanong, official student na ba siya? Isang maangas na ngiti ang binitawan niya sabay tawag ng master sa commander. Napangiti rin si Commander Menyuzomi. Pinuri siya nito at formal na tinanggap bilang disipulo. Bulong ng assistant, ngayon lang daw niya nakitang ganito kasaya ang commander, himala. Gulat ang lahat na student na siya ng commander, pero may mga bitter pa rin na nagdududa sa potensyal niya. Napansin to ng receptionist kaya lumapit siya ng nahihiya, namumula pa ang pisngi ni ate girl. May inabot siyang munting regalo at nagsorry sa pagtataray niya kanina. Tinanggap naman ni Itsuki ang box at sinabing no problem lang. Nagpasalamat pa siya sa concern ni ate, kaya ayun, kilig to the bones at pulang-pula na si Miss Receptionist. Pero sumingit ang epal na blue-haired girl.
Inis na nagyaya nang umalis. Binalaan pa niya si Itsuki na wag lumaki ang ulo porket estudyante na siya ng tatay niya. Si Commander naman, may sadistang suggestion. Dadagdagan daw ang difficulty dahil masyadong madali ang stage. Ready na raw si Itsuki sa advanced level. Grabe siya. Habang naglalakad sila palayo, nag-drop ng wisdom si Commander tungkol sa tunay na lakas. Hindi raw level ang basehan, kundi ang mismong species ng halimaw. May mga beast na puro instinct lang, pero may iba na kasing talino o mas matalino pa sa tao. Yun ang legit na delikado. Singit naman ni ate na blue hair, same vibes lang daw ang awakened at beasts. Ang pinagkaiba, tao lang ang may classes. Kaya ang hatol kay Itsuki? Straight sa District 4, kung saan naglipa na ang malalakas na halimaw. Dumilim ang mukha ni Itsuki. Napaisip ang ating bida. Naramdaman kaya ng mga pinatay niya ang sakit? Nanlamig ang assistant sa naramdaman niyang aura, grabe ang killing intent na lumalabas kay Lodi. Sa di kalayuan, nagbubulungan ang mga marites. Hawak daw ng isang Reiki no Shida ang buong District 4. Manahimik ka nga. Saway ng kasama niya, baka mategi sila kapag may nakarinig. Sa kabilang banda, chill lang si Reiki no Shida, ang aroganteng anak ng chief. Tinanong siya ng guard kung aalis na ba, pero ngumisi lang ang loko, lugar ko to, aalis ako kung kailan ko gusto. Sabay hirit na pang-commoner lang daw ang pila. Iba talaga kapag mayaman. Balik kay Itsuki, binuksan niya ang regalo. Bumulaga ang isang kumikinang na puting bato. Habang tinititigan ito ng assistant, nanlaki ang mata niya. Kilala niya kung ano to. Tanong ni Commander Menuzumi. Nakakita ka na ba ng Karma Stone? Habang hawak ang kristal. Naalala ni Itsuki yung green crystal dati. Same feeling, pero iba ang kulay. Puti ang hawak niya ngayon, pero berde yung nakuha niya sa beast noon. Shocked si ate girl. Impossible daw makakuha ng intermediate Karma Stone sa isang rookie stage. Ipinaliwanag naman ni Blue Hair kung ano ba talaga ang Karma Stones para sa mga noob. Kapag tumba ang kalaban, naglalabas ito ng energy na hinihigop para mag-level up. At ang Karma Stone, power bank yan na nag-iipon ng energy para magamit later. Ang ipinagtataka niya, paano nagkaroon ng ganyan kalakas na item sa low-level stage? Hirit ni Commander. Dahil yan sa gift ni Itsuki. Nga naman ang dalawa sa narinig. Normally, dapat diretso sa katawan ni Itsuki ang experience points. Pero ang twist, hindi man lang siya nag-level up. Ang teorya, aksidenteng nahigop nila Commander at ni ate ang experience. Kumbaga, na-KS nila ang bida. Dahil walang mapuntahan ang natirang energy, namuo ito at naging Karma Stone. Science. Tanong ng assistant. Paano lalakas ang stats niya kung bawal siya mag-level up? Agad siyang binara ni Commander. Classified information, yan, wag kang ano. Sinabihan niya si Itsuki na bahala na siya sa bato. Aalis na daw siya para sa isang conference. Bago umalis, nagbigay siya ng 4 na utos. Itago ang sikreto, wag madaldal, at tapusin ang 6 stages. Tumango si Itsuki ng may ngiti. Masusunod, Master. Samantala sa District 4, nag-iingay ang dalawang awakened. Reserved daw kasi ang stage para sa mga Kinoshida. Uminit ang ulo ng isa. Porket may pera kayo, akala nyo hawak nyo na ang mundo. Pilit siyang pumapasok. Wala pa naman daw ang rich kid na yun eh. Nang harangin ng guards, nagbanta siya. Isusumbong ko kayo sa guild. Biglang may lumitaw na anino sa likuran nila. Pulang mata, sabay, butch. Isang malupit na suntok. Tumalsik ang mama. Walang preno, sumugod agad ang halimaw papunta sa kasama nito. Nataranta ang kasama at gumamit ng earth defense technique. Nagbanggaan ang dalawa, pero wasak, durog ang depensa, tulala ang awakened sa nakita niya. Wa-epek ang B-rank skill niya. Hindi man lang bumagal ang kalaban, bumulaga ang metal na mukha at nagliliyab na pulang mata. Kiliti lang yun pang-aasar niya. Nanigas sa takot ang awakened. Tao ba to? Dapat tumatagos sa kahit ano ang teknik niya eh. Hinablot siya sa kwelyo ng metal na halimaw. Sa sobrang takot, hindi na siya makagalaw. Walang awa, isang malupit na banat uli ang pinakawalan ng kalaban. Walang palag ang kawawang awakened, hindi man lang makadepensa. Sa wakas, namukhaan din ng crowd ang nambubugbog. Si Taro Oga, ang siga ng Arkinoshida. Isang level 12 metal awakened. Mahigpit ang kapit ni Lodi sa dalawang awakened, sabay banta ng malupit na bawal ang epal dito, ang sinumang pumalag, diretso sa hukay ang bagsak. Para damanyo ang bagsik, binalibag niya yung isa na parang sako ng bigas, yung isa naman, binitbit sa leeg at sinakal na parang manok. Nanlisik ang mga mata niya sa crowd, wag na kayong mag-isip na umeksena pa, ang sigaw ng kanyang aura.
Isang nakasutang ninerbiyos at lumapit, "Oy, hinay-hinay lang, daming CCTV. Baka daw mag-beast mode si Master kapag nalaman to." Pero si Teru, deadma malala sa warning. Puno ng pangmamaliit, itinapon niya ang baguhang awakened sa semento. Wala siyang pakialam sa consequences, boss level ang yabang. Sakto namang dating ni Itsuki at ng chicks na blue-haired. Rumesbak agad sila sa sugatan, na nanginginig na tinuro si Teru bilang salarin. Nag-umpisa na ang Marites Convention sa paligid, hala, level 0 lang yan diba? Naghahanap ba siya ng sakit ng katawan? Ang hirit ng iba. Yung iba naman, napapaisip. Teka, parang familiar yung kasama niyang bebot? Umungol sa galit si Teru. Walang daan dito. Layas kung ayaw mong madurog ang buto mo, Totoy. Gets na agad ni Itsuki ang misyon. Kung gusto niyang pumasok, kailangan niyang ilampaso ang mokong na to. Tatawag sana ng admin si ate girl, pero pinigilan siya ni Itsuki. Biglang nag-flashback sa kanya ang words of wisdom ni Master. Ipaglaban mo ang tama gamit ang buong lakas mo. Binalingan niya ang assistant, ikaw na bahala sa kanila, ako na ang didisiplina sa halimaw na to. System activated. Lumabas ang stats ni Itsuki. Napahalakhak si Teru sa sobrang yabang. Seryoso ka ba? Level 12 ako, tapos ikaw, level 0 lang? Joke time ba to? Pero teka, biglang bumigat ang hangin. Nanlaki ang mata ni Teru nang makita ang total stats ni Itsuki, 605 points. Kahit lamang siya sa level, biglang nangatog ang tuhod niya sa kaba. Hindi niya magets, pero iba ang aura ng bata. Sinubukan niyang basahin kung saan nanggagaling ang lakas ng loob at tila nakatagong kapangyarihan nito. Bigla na lang. Sa refleksyon ng mata ni Teru, nakita niya si Itsuki na sumusugod na parang kidlat sa bilis. Wala pang 1 second, booch. Bumunak ang kamao ni Itsuki sa bakal na mukha ni Teru. Napanganga ang buong barangay. Sigaw ng isang spectator, level 8 na ako pero ni anino niya hindi ko nasundan. Sa tindi ng impact, may kasamang shockwave. Nag-crack ang metal na mukha ni Teru, basag ang depensa. Napapaatras si Teru sabay hawak sa basag na mukha. Pwede. Mabilis ka, Totoy. Pero yung suntok mo, parang kagat lang ng langgam, kulang sa asim. Ganti ng bully, isang malupit na sipa. Tumalsik si Itsuki sa sahig na parang pinatid na lata. Habang bumabangon, na-realize ni Itsuki na hindi uubra ang purong lakas lang. Thunder Wave, activate. Boost sa agility para sabayan ang higante, nag-start mag-analyze ang system sa metal skin ng kalaban. 1%. Nanlaki ang mata ni Itsuki. Ang lakas ng skill ng kalaban, sapat para matrigger ang kanyang copy ability, jackpot. Sign na to para magseryoso. Alam na niya ang diskarte, huwag banatan ang fully metallized areas dahil sayang lang sa pagod. Targetin ang malambot na laman para masakit. Umakyat sa 5% ang analysis. Plantsado na ang plano, huminga ng malalim si Itsuki, ready na ibuhos ang lahat sa susunod na banat. Humagalpak ng tawa si Teru. Yan lang ba kaya mo? Wala sa speed, wala sa power, lampa. Confident na pumorma ulit ang mokong. Pero pagkakataon na to, habang nakabukas ang depensa ni Teru, broom, todong piga ni Itsuki sa Thunder Wave. Nanlaki ang singkit na mata ni Teru. Biglang naglaho ang binatilyo sa paningin niya. Gamit ang lightning element, humarurot si Itsuki. Hindi kita bibigyan ng chance mag-transform, gunggong. Nag-blur ang katawan niya sa bilis. Rat-rat na sunod-sunod na atake ang pinakawalan niya. Bawat suntok, mas mabilis sa nauna. Ang system analysis, nagwawala na, 25, 40, 66% in seconds. Nga ang madla. Kalat na ang chismis, paano nagka-skill ang isang level 0? Ibang klase to, yung iba, kinikilabutan na. Mukhang tatalunin ng rookie si Teru ah. Nagpanik na ang bully. Overwhelming ang speed ni Itsuki. Na-realize ni Teru na kapag nagtuloy-tuloy to, hindi lang siya matatalo. Madudurog siya ng pino. Di siya makaporma. Sa sobrang pressure, binulyawan na niya ang mga alipores, huwag kayong tumunganga diyan. Tulungan niyo ko, pero deep inside, alam niya na. Sagad na siya sa limitasyon. Gigil na gigil at nag-iinit ang ulo, inilabas niya ang kanyang huling baraha. Isang malakas na sigaw ang yumanig sa paligid. Roar. Sumabog ang absurd na energy mula sa kanya. Napunit ang damit niya sa tindi ng pressure at tuluyang binalot ng bakal ang buong katawan, full metal form activated. Umakyat na sa 88% ang analysis. Hingal kabayo na si Tiaro pero may gana pang magpasalamat sa matinding pressure. Bakal na ang buong katawan ni Mokong, instant defense boost, lagpas 500 points ang kunat niya ngayon. Ngiting tagumpay ang loko.
Balak sana niyang hatiin si MC, pero dahil mabait daw siya, quick death na lang daw ang regalo. Nawindang ang crowd, hindi sila makapaniwala sa taas ng defense stat na yun, halos mythical na. Kanina lang, akala nila panalo na si level 0, pero tignan nyo si Itsuki, chill lang si Lodi. Mabilis ang utak ni Itsuki. Nagets niya agad, sigurado, lakas lumaklak ng mana ang full metal body na yan. Kung ganyan katigas si Tayaru, mabilis ding mauubos ang reserves niya. Tumawa ang kalaban, pero nanginginig na pala ang tuhod sa takot. Shocked si Gago, di siya makapaniwala na isang level 0 ang nakabasa sa kanya, wala nang patumpik-tumpik pa. Tatapusin na raw niya ang laban. Pero sakto, 100% complete na ang analysis. Nanlaki ang mata ni ate girl na blue ang buhok, bumukadkad na naman ang mystical blue lotus, alam na this. Nag-level up na naman si Itsuki. Pero ang mga utaw sa paligid, clueless. Akala nila display lang yung skill. Paano daw mananalo sa ganyang effect? Biglang nag-notif ang system, piercing sphere, nakuha na. Pero may catch, sobrang bagal ng projectile. 1 meter per second lang ang usad, parang pagong. Kuyom ang kamao ni Itsuki. Ang target, wasakin ng pinagmamalaking defense at pride ni Tayaru. Skill activate, plus 10 sa lahat ng stats, naghilang mga sugat at binalot siya ng asul na liwanag ng lotus. Hinamon niya si Tayaru, subukan mong iwasan to. Ngiting aso si Itsuki sabay bitaw ng piercing sphere. Napasinghap ang lahat, kakayanin ba ng level 0 na gasgasan ang defense ng isang level 12 elite? Iba ang tingin ni Itsuki. Hindi na tumata ng tao, mata na ito ng isang halimaw. Sa harap niya, namuo ang isang dark purple sphere. Maliit lang, pero umaapaw sa nakakasakal na aura. Gumagalaw ang bola. Sobrang bagal. Parang naglalakad sa buwan, tawanan ng mga nanonood, akala joke time. Yun na yon, Hollen? Pangaasar ng isa. Nakitawa na rin si Tayaru, full confidence sa kayabangan. Huwag daw siyang patawanin. Ito na ba daw ang trump card ni Itsuki? Isang mabagal at kawawang bola? Sabi ni Tayaru, pathetic daw ang ending ni Itsuki, pero biglang, blag, sa pool sa dibdib. Tahimik ang lahat. Segundo lang, namilipit ang mukha ni Tayaru, puro shock at sakit ang rehistro. Nanlaki ang mga mata niya, sakit na never pa niyang naramdaman, ngayon lang tumama at nanalaytay sa katawan niya. Paanong nangyari? Lumusot lang ang bola sa bakal niyang katawan na parang hangin. Walang friction. Ang absolute defense niya, walang silbi, binutas siya ng diretsyo. Isang perfect circular hole sa dibdib. Kalmadong nagsalita si Itsuki, dahil tao ka, braso mo lang ang tinira ko. Kung halimaw ka lang, leeg mo na ang pinutol ko. Baling naman siya sa mga alipores na nakasuit. Nang yelo ang tingin niya, dalhin niyo na sa ospital yang boss niyo bago pa magdilim ang paningin ko. Sigaw niya na may halong galit, layuan niyo ako. Alis. Taranta ang mga goons. Binuhat si boss at kumaripas ng takbo, takot na takot lumingon. Naghiyawan si ate blue hair at ang crowd. Grabe ang hype, hindi sila makapaniwala sa nakita nila. Isang level 0, pinulbos ang level 12 elite. Impossible dapat yun, pero nangyari sa harap nila. Lumapit ang dalawang lalaking niligtas niya. Lodi, party tayo. Mabilis natin matatapos ang stage pagsama-sama. Hirit pa nung isa, may healer kami Lods. Only mana ka sa piercing sphere mo pag sumama ka. Napaisip sandali si Itsuki. Sa totoo lang, mas okay sa kanya ang makunat na kalaban. Mas mabilis bibilis ang bola niya kapag ganun. Pero nung nangulit yung dalawa. Pass ako, tanggi ni Lodi agad-agad. Seryoso ang mukha niya, mag-isa lang akong papasok. Nga ang lahat sa desisyon niya. Advanced level 15 yun. Solo flight, sabi agad ni ate girl, naghahanap ata siya ng sakit ng katawan. Napabuntong hininga na lang yung fanboy. Sige Lods, iba na lang hanapin namin. Nag-alala si assistant, super kunat ng boss dun. Baka maubusan ka ng mana sa loob. Walang problema, sagot ni Itsuki ng kalmado. Namula agad si ate, hindi naman ako nag-aalala no. Sa sobrang hiya, nag-excuse na lang siya. Bahala ka na nga dyan, aasikasuhin ko lang yung sugatan. Bago siya tumulak, may pa-remind si ate girl. Ingat daw sa mga stone beasts dahil squad goals, kung umatake ang mga to, at kailangan niyang tipirin ang mana points. Isang cool na tango lang ang sagot ni Itsuki sabay lapit sa gate. Welcome to the game, Awakened Tenma. Confirmed na ang entry. Pagapak niya sa stage, pause muna para mag-scan ng paligid. Grabeng vibes, tumalawak, puro bato, at amoy danger, at disyerto ang hangin. Pero teka lang, scam, yata to. Di hamak na mas marami ang kalaban kaysa sa inakala niya.
Mula sa malayo, eye-to-eye contact, agad ang mga stone creatures na to. Creepy, ng glowing eyes, parang kakain ng tao. Buti na lang na-pop up ang system stats. Total points, 460. Ability, convert magic to defense. Napangisi tuloy ang lodi nyo. Jackpot, ito ang hinihintay niya. Oras na para sa beta testing, ng bago niyang skill. Gusto niyang malaman kung matitrigger ba ng mga mob na to ang passive condition ng kanyang piercing sphere. Focus mode, on. Inactivate niya ang skill at boom, naghalo ang purple at blue energy sa kamay niya, humuhugot ng matinding puwersa. Fire in the hole, pinakawalan niya ang orb habang sumusugod ang tangang bato, walang kaalam-alam na GG, na siya. Bullseye, sa pool sa dibdib. Isang malaking butas ang bumaon sa katawan nito, instant delete, sa earth. System notification, level 9 stone statue defeated. Napangiti si Itsuki ng nakakaloko, tama ang hinala niya. Piercing sphere speed, boosted, by 100%. Sabi na pero, oops, may 3 pang epal na lumabas para humarang. Nag-aalab sa galit ang mga mata nila, iba ang bad trip, ng mga to kumpara sa nauna, mukhang triggered, na sila. Habang naghahanda silang sumugod, kalmado lang ang bida natin. Na-realize niyang ang mga slow poke, na to ay perfect practice dummy para sa bago niyang laruan. Crack, kidlat ang bumalot sa katawan niya. Isa-isa niyang inubos, ang mga kalaban, pero syempre, mindful, pa rin sa kanyang mana bar. Pero teka, may aberya? Ang mahal pala ng maintenance, 50 mana ang kaltas sa bawat tira ng piercing sphere. Sa natitira niyang reserves, 2 tira na lang ang kaya niya. Sakto namang may 2 pang mobs, na papalapit ng sabay. Wala pa si Big Boss, sa stage. Gets niya agad kailangan niyang magtira ng pangmalakasang, atake para sa finale. 1 shot, 1 kill. No, dapat, 1 shot, double kill. Wala siyang choice kundi tapusin ang 2 to sa isang bitaw. Humugot ng malalim na hininga si Itsuki, nag-ipon ng puwersa, at, blag, pinatama ang sphere sa lupa. Nagkaroon ng smoke screen dahil sa kapal ng alikabok, nagliparan ng mga bato at debris. Nawala sa paningin ng mga halimaw ang target nila, confused much, ang mga kalaban. Sinamantala ni Itsuki ang gulo. Tumalon siya ng pagkataas-taas, high ground obtained. Ito ang perfect spot para sa ambush. Gumuhit ang isang malademonyong ngiti sa mukha niya. Ang mga mata, nag-glow ng pula dahil sa point adrenaline rush, habang iniipon ang lahat ng natitirang lakas. Walang kurap, sinisik niya ang bawat patak ng mana, sa sphere at pinakawalan ito mula sa ere ng may full force, parang bulalakaw ang purple energy, na humati sa hangin, boom, headshot, sapul ang 2 halimaw ng sabay. Double kill confirmed. Tumaas na naman ang speed ng sphere. Pero pagbagsak ng paa ni Itsuki sa lupa, lowbat, na talaga siya. Tumba agad. Empty tank, na ang lodi nyo, C-mode pati mana reserves. Para siyang lantang gulay sa sahig. Hingal kabayo siya habang nagrereklamo, sana daw may healing skill siya. Pero kahit laspag, nakasingit pa rin ng ngiti ang mokong. Worth it, ang pagod. Na-realize niyang ang piercing sphere ay kayang tumama sa targets habang gumagalaw ng 5 meters per second. Sobrang buff na ng skill niya. Skill update, speed increase up to 500%. Kaso, biglang nag-vibrate ang lupa. May paparating na sakuna. Isang dambuhalang anino ang tumakip kay Itsuki. Eto na ang hinihintay ng lahat, ang stage boss. Isang nakakabining poon roar, ang yumanig sa paligid. Lumabas ang higanteng stone creature, at naglipara ng alikabok sa lakas ng entrance nito. Hindi lang basta malaki, nag-activate pa ng B-rank skill, Gigantification, lalo itong naging monstrous, status check, level 15. Total points, 777. Sa harap ng ganitong times boss fight asterisk, agad nag-activate ng times thunderwave times ang bida para times boosted times ang agility ng 50%. Takbuhan na to. Napaisip siya ng mabilis kakayanin ba ng piercing sphere niya na butasin ang ganitong kunat na kalaban. Parang pader Quick math, para ma-maximize ang damage output, kailangan niyang asintahin ang ulo, headshot lang ang pag-asa. Buwis-buhay siyang tumalon sa ere, at ayun, nakita niya ang opening, ito na ang chance. Ipoporga na sana niya ang atake, pero bigla siyang nag-hesitate. Parang ang liit ng sphere niya, sapat ba to para mapatumba ang ganitong kalaking titan? Fatal mistake, ang pagdududa ay may kabayaran. Humampas ang higanteng braso ng boss papunta sa kanya na parang W-wrecking ball. Nalaglag ang puso niya, nasa ere siya at walang matataguan alam niyang, too late, na para umiwas. Panic mode,
Inactivate niya ang Black Ice Wall bilang huling depensa, pero ang impact, grabe, catastrophic. Parang Kropek na nadurog ang ice defense. Tumalsik siya at bumalandra sa pader. Aray ko po, ramdam hanggang buto ang sakit habang nagngangalit ang ngipin niya. Real talk lang, inamin niya sa sarili sobrang lakas ng halimaw na to kaysa sa inakala niya. Overpowered, masyado. Pero wait, may pag-asa. Nag-activate ang Overmost, na-detect ang Gigantification skill, napangiti ang loko, mukhang magagamit niya to. Samantala, sa isang super rich kid, na mansion sa malayo, si Hekinoida, pa-chill-chill lang nang biglang may tumawag sa alalay niya. Halos mawalan ng kulay ang mukha ng tauhan sa sobrang gulat, pero imbes na mag-alala, super bad trip lang si Rai sa ingay. Bulyaw niya, pwede ba, hinaan mo, yang boses mo, alam mong ayoko ng skandaloso di ba? Nanginginig na nag-sorry ang subordinate at dali-daling nagpaliwanag. May unknown entity daw na tumalo kay Tiaru Oga at sapilitang inagaw ang stage na naka-reserve para sa Kinoida family. Agad na nagdilim ang aura ni Rai. Nagngangalit ang kanyang mga mata habang nagtanong, sino yan? Isang awakened na above level 30. Lakas ng loob niyang banggain tayo ah. Umiling ng mabilis ang lalaki, pawis na pawis. Explained niya na busy lahat ng high-level awakened sa ibang misyon ngayon. Mga rookie lang ang nandoon, sir. Pagkarinig nito, naningkit ang mga mata ni Rai na parang ahas, kung gusto mo, ako na ang. Impossible dapat na matalo ng isang pipitsuging rookie si Takaro. Dahil dito, humingi ng karagdagang detalye si Rai, pero halatang mainit na ang ulo niya. Pero bago pa makapag-explain si kuya, binara na siya agad ni Rai. Tama na ang satsat, I don't need the details. Kung aalis sila ngayon din, aabot pa sila. Ang bawat segundong pag-aalinlangan ng tauhan ay lalong nagpapainit ng dugo ng young master. Parang bagyo ang dilim sa mukha niya nang sigawan niya ang tauhan. Kilos na, wag mo nang hintayin ulitin ko pa ang sarili ko. Halos mapatalon sa takot ang lalaki. Opo, sagot nito at kumaripas ng kilos para maghanda sa pag-alis kasama ang kanyang boss. Kalmadong hinubad ni Rai ang kanyang coat, pero ang kanyang mga mata ay nanlalamig sa puot. Nangako siya sa sarili, magbabayad ang kung sino mang nangahas na kumalaban sa Kinoida family. Samantala sa stage, umabot na sa 100% ang analysis. Sakto sa moment na yon, lumabas ang ating bida mula sa namumukadkad na lotus flower na parang isang deity. Analysis complete. Successfully copied na ang skill. Sa harap niya, nakatayo pa rin ang dambuhalang stone creature, nakatitig at naghihintay ng maling galaw. Napansin ni Itsuki na tapos na ang loading bar, at kasabay nito boom, nag-level up ang kanyang piercing sphere sa level 2. Biglang nag-pop up ang isang holographic screen sa harap niya, puno ng updated stats at info. Ang sphere ngayon ay may bilis na 7 meters per second at pwede nang i-adjust ang laki nito base sa trip niya. Habang nagbabasa, nanlaki ang mata niya ang passive bonus ay nag-double. Plus, pwede na niyang gamitan ng mana para palakihin lalo ang sphere. Ramdam niya ang excitement na dumadaloy sa ugat niya. Walang time na dapat sayangin. Desidido siyang i-test drive agad ang kanyang newly upgraded ability. Isa pang notification ang lumabas, confirmed. Piercing Sphere Level 2 acquired, plus may bonus na 20 stat points pa, jackpot. Pero napansin din niya, ang remaining totals niya ay bumagsak ng malala, high risk, high reward ang peg. Nakatayo sa tuktok ng higanteng golem, inipon niya ang bawat patak ng mana na natitira sa kanya. Binubuo niya ang pinakamalakas na piercing sphere na kaya niyang gawin. Isang dambuhalang sphere na may nagwawalang purple at black energy ang nabuo sa ere, at walang babala. Bumagsak ito nang may nakakadurog na puwersa. Bullseye. Tumagos ang atake mula ulo hanggang paa ng stone monster, wasak ang kalaban sa absurd at devastating power na yon. Bumagsak si Itsuki sa sahig, hingal na hingal at drain na drain. Ang mana niya, semote hanggang 0. Habang nakahiga, napangiti siya ng konti. Naposobra yata ako dun ah? Agad na sumagot ang system, Stone Golem defeated. Nag-announce din ito ng 200% increase sa sphere speed. Sa kanyang kamay, hawak na niya ang kumikinang na Green Karma Stone. Habang nagko-compute siya ng gains, na-realize niya na kung uulitin niya ang process ng 2 more times, ang bilis ng sphere ay papantay na sa humaharurot na kotse. Doon lang niya na-realize masyado niyang inisnab ang mga passive effects ng abilities niya dati. Ang totoo, mas malupit pa pala ang mga ito kaysa sa inaakala niya. Lodi. Napangisi siya sa sarili nang maalala ang Lotus Burst, ang skill na nagpapataas ng range ng lahat ng abilities niya. May bagong explanation sa screen. Ang Lotus Burst ay nagdadagdag ng skill range na 1% sa bawat kill,
Habang ini-imagine niya kung gaano ito kalakas in the future, halos sumabog ang utak niya sa excitement. Sa labas ng arena, umilaw ang malaking scoreboard para ipakita ang results. Natapos ang challenge sa loob lang ng 3 minutes and 1 second. Wasak ang crowd, usually, inaabot ng 10 minutes ang full team dito, pero iba siya. Pero heto siya, winasak ang record ni Taiwajan ng mag-isa. Nang makita siya ng mga spectators na lumabas, lalo silang nalito at na-shocked. Level 0 pa rin siya sa stats at mukhang walang kahit anong galos, parang nag-park lang. Ang blue-haired assistant, hindi makapaniwala sa nakikita. Sabi niya, pinaasa niya na naman tayo, pero this time, wala man lang siyang single scratch at record breaker pa. Manghang-mangha siya sa bilis ng binata, nakatingin dito na parang nakakita ng multo. Kalmadong nagpaliwanag ang ating hero, mahina lang talaga yung creature sa piercing attacks. Yun lang yun, napaka-humble. Tapos, tinuro niya ang glowing butterfly sa tabi ng babae at nagtanong ng may ngiti, ano yan? Nagpakilala ang babae bilang isang Shikigami user. Paliwanag ni ate girl, yan daw ang kanyang jade familiar, napatitig ang binata, manghang-mangha. First time niyang makakita ng Shikigami, at in fairness, sobrang ganda nito. Dahil curious, tinanong niya ito tungkol sa iba't ibang uri ng awakened classes. Natulala ang babae sa tanong niya. Hindi siya makapaniwala isang halimaw sa lakas pero basic info hindi alam. Nang mahimasmasan, nag-explain ang assistant. May 4 main categories daw ng awakened classes, at sa totoo lang, na-encounter na ng bida ang 3 sa mga ito. Ang una ay ang mga elementalist, mga taong kayang mag-manipulate ng isa sa 7 elements. Sila ang pinaka-common na makikita mo, pero wag ka, considered sila as one of the strongest classes. Binanggit niya ang kaklase ni Itsuki bilang example ng isang elemental awakener. Pati yung halimaw na nakalaban niya kanina, isa ring metal elementalist. Next naman ang Shikigami users. Sila yung mga summoners na may alagang familiar, at sa master lang nila ito sumusunod. Revealed din na simula birth, kasama na niya ang familiar niya. Lumalaki ito kasabay niya, at kitang-kita pa ang detailed stats nito. Pagkatapos ng mahabang explanation, tumingin sa kanya si ateng blue hair at kalmadong nagtanong kung may questions ba siya. Tinitigan muna ni Itsuki yung jade butterfly bago siya nagbitiw ng real talk, halata namang mas malakas pa yung Shikigami kesa sa amo nito. Sabay hirit pa siya ng malupit na tanong, senior ka ba talaga dito? Napa-freeze si ate girl. Sobrang na-shock siya, namula ang mukha sa hiya, at halatang na bad trip sa pagkaprangka ng ating bida. Para hindi mapahiya, pinaliwanag niya agad na nag-absorb din kasi ng experience points ang mga Shikigami ng kusa. Kaya naman hindi nakapagtataka na laging mas OP ang mga alaga kesa sa masters nila. Pagkarinig nito, biglang dumilim ang aura ni Itsuki. Nag-iba ang ihip ng hangin. Sa isip-isip niya, sa totoong laban, mas madaling tirahin rekta yung user kesa makipagbuno sa Shikigami. Bigla namang kinilabutan si atang blue hair. Umaapaw na naman kasi ang dark aura ng bida, tahimik pero nakakapangilabot. Bakas ang takot sa mga mata niya habang nagtataka kung anong klaseng nilalang ba ang kaharap niya. Pero deadma lang si Itsuki. Kalmado niyang tinanong kung ano ang sunod na class, dahil dalawa pa lang ang na-e-explain nito. Napilitang magpatuloy ang assistant, medyo nag-hesitate pa siya bago i-reveal na ang third class ang pinakamisteryoso sa lahat at konti lang ang info tungkol dito. Walang ano-ano, tinuro niya si Itsuki at sinabing ito ang class niya, ang Orderer. Maski si Itsuki, nagulat sa revelasyon. Ang rason kung bakit ang hirap intindihin ng mga Orderer ay dahil bawat isa sa kanila, may kanya-kanyang unique abilities. Sobrang wild ng variety ng skills nila, gaya na lang ng Blue Lotus Flower ng ating bida. May ibang Orderer na nagbabago ng size, may nagko-clone, at may nag-i-stretch ng katawan. Usually, ang skills ay naka-rank from C hanggang S. Pero ibahin mo ang mga Orderer, sila lang ang may exclusive na Z-rank skills. Ang unique abilities na to ang dahilan kaya sila special at dangerous. Kaya pala siya pinagalitan ng tatay niya nung inusisa niya ang skills ni Itsuki. Tinawag niya si Itsuki na isang irregular existence. Biruin mo, nakagamit na siya ng 3 different skills, at 2 dun pang elementalist pa. Napaisip naman si Itsuki. Tutal wala naman ang master niya, okay lang kahit ituloy pa ni ate girl ang pagdadaldal tungkol sa kanya. Kaya tinanong niya ang tungkol sa huling class. Pero imbes na sumagot, nilagay ng babae ang daliri sa labi, senyales na zip your mouth. Ngumiti siya ng nakakaloko at sinabing punishment daw yun dahil ayaw mag-share ni Itsuki ng info tungkol sa sarili niya. Tinanggap to ni Itsuki nang walang reklamo. Binalita rin ng babae na safe na yung estudyanteng niligtas niya, sabay tanong, ano na next move mo? Walang kaabog-abog, sinagot ni Itsuki na balak niyang i-clear ulit ang stage.
Pero nag-warning agad ang assistant may 2-day cooldown pa bago siya makapasok ulit. Nadismaya siya sa tagal ng hintayan. Pagkatapos mag-isip, nag-decide na lang siyang mag-focus sa pag-level up ng skill niyang Lotus Burst. May bagong goal na ang Lodi niyo. Tinanong niya kung may stage ba na tadtad ng monsters para makapag-train siya ng malupitan. Napangiti ng makahulugan ng assistant. Alam daw niya ang perfect na lugar para dyan. Kaso nagbabala ito, sobrang hirap daw dun, pag walang area of effect o AoE attack. Pero imbes na umatras, ngumiti lang si Itsuki ng may confidence. Tuloy ang laban. Sa isip niya, wala kasing idea si ate girl sa tunay na bagsik ng kanyang Lotus Burst. Ang lugar ay tinatawag na Locust Desert. Puno ito ng mahigit 1,000 low-level monsters na umaatake ng paswarm. Nagpanik ang assistant at pinilit na masyadong risky ang gagawin niya. Pero chill lang si Itsuki at sinabing, ako bahala. Bigla namang nagbulungan ang mga usisero sa paligid, akala ng marami, nababaliw na siya. May bigla namang nakaisip na siguradong susugod si Riki Noshito kapag nalaman niya to. Speaking of the devil, dumating na ang rich young master sa stage pero wala na dun ang target niya. Mabilis na nag-report ang tauhan niya, nakaalis na daw ang lalaki at na-clear na nito ang challenge. 30 minutes lang. Namilipit ang mukha ni Ray sa galit, di siya makapaniwalang pinagmumukha siyang tanga ng lalaking yun. Nang gigil sa inis, inutusan niya ang mga bataan niya na kumuha ng tracker at sundan ng mga naiwang mana trails. Puno ng puot ang sigaw niya, gusto niya itong mahuli ng buhay para iparanas dito ang impyerno. Samantala, sa Earth, isang assassin ang nakatago sa dilim at inis na bumubulong. Hindi niya inakala na may ganoon katinding bodyguard pala ang rich young master. Nakahinga siya ng maluwag, sabay pasalamat na nakatakas siya sa bingit ng kamatayan. Kung wala akong skill, matagal na kong deads. Bulong niya habang sumisiksik sa eskinita, feeling safe na ang lolo niyo. Pero scam lang pala ang peace of mind niya. Mula sa dilim, biglang sumulpot ang isang dambuhalang wolf na may nagbabagang pulang mata, attack speed pa lang, nakakahilo na. Walang put intro, binaon agad ng halimaw ang mga pangil nito. GG, di man lang nakaporma ang binata. Dineskubre niya ang true meaning ng panic habang nagpupumiglas, pero mukhang game over na talaga. Sa pond rooftop, chill lang na nakamasid ang tracker na si Charles habang umiikot ang alaga niya sa eskinita. Ramdam na ramdam ang takot ng target. Paano mo ko nahanap? Utal niyang tanong. With a creepy smile, sumagot si Charles, iba ang ilong ng familiar, kung si Mort Lods. Lumapit siya sabay bulong ng but dark truth. Naaamoy niya ang scent of death, at yun mismo ang burnt aura, na lumalabas sa iyo ngayon. Nag-breakdown, na si kuya. Iyak tawa na nagmamakaawa, parang awa mo na, boss, wag mo kong todasin. Pero cold, pa sa ex. Mo ang sagot ni Charles. Pass. Magwawala si Mr. Kineshita, pag pinalusot kita. Biglang nag-ignite, ang mapupulang mata niya. Mort, happy eating. At isang iglap lang, sinunggab na ng lobo ang kanyang main course. Maya-maya, napangiti si Charles. Finally, nag-level up din ang alaga ko. Kuminang ang system screen, confirmed, ang growth. Ang Hound of Mort, level 16 na. New skills unlocked, beast mode activated, pero habang celebrate, biglang tumunog ang phone niya. Nawala ang ngiti niya at naging seryoso. Ang balita, si Oga daw, bugbog sarado at pa-critical, ang lagay. Pero bumalik din agad ang ngisi sa mukha niya. Sa wakas, nahanap na ba nila ang ban witness ng halimaw na yon? Binalingan niya si Mort at tumawa ng nakakakilabot. Mukhang may bago tayong dot target na hahon tingin, boy. Meanwhile, sa kabilang dako naman ng mundo, dumating na si Itsuki at ang blue-haired assistant sa Locust Desert. Skeptical, si Idol, habang tinitignan ang paligid. We, talaga bang marami ditong balang? Tanong niya. Tumango ang assistant, with feelings. Siyempre, pipili ba naman ng bahay ang mga beast, kung di nila bet ang lugar? Basic lang mag-predict ng habitat pero iba tong stage, na to. Sa sobrang delikado, pinag-iisipan na ng ipasarae. Napansin ni Itsuki na ghost town, ang reception. Ba't walang tao, level 13 lang naman to ah? Paliwanag ni ate girl, built different, ang rules dito. Hindi lang aggressive, ang mga balang, only spawns, pa sila as in absurd, ang dami. Isang maling galaw, 1 second of lag, palilibutan ka na nila at uubusin ng buhay. Walang respawn, dito. Sa gilid, may bungo na simot sarap hanggang buto, scary warning, talaga. Pero imbes na matakot, aba, napangiti pa ang bida natin. Perfect, ito mismo ang hanap ko, sabi niya.
Napataas kilay ng assistant, seryoso ka ba? Suicidal, ka ba? Pero nag-spark ang mata ni Itsuki sa confidence. Relax lang, hindi ako desperadong maging snacks ng mga insekto no. Pinanood siya ng assistant habang pumapasok sa portal. Bahala siya, binalaan ko na siya sa lahat, isip niya. Tibay ng loob ni Koya. Pag deads siya. Labas ako dyan ha. Pero teka lang, biglang may realize si ate. Ang mga balang, unleash spawn sila hanggat hindi natatalo ang boss. Hindi pwedeng tumunganga lang siya. Kailangan niyang i-warn si Itsuki. G na siyang pumasok sa portal. Pero, biglang hinaram siya ni Charles at ng dambuhala niyang aso. Jump scare, malala. Isang demonyong ngiti ang gumuhit sa mukha ng lalaki, sabay glow, ng mapupula niyang mata. May hinahanap akong tao, kalmado niyang sabi. Pero yung tension, sa hangin, sobrang bigat, suffocating. Sa loob naman ng portal, chill, na naglalakad si Itsuki, clueless, na may boss fight, nang nagaganap sa labas. Nagsisimula pa lang ang tunay na chaos. Ginala ni Itsuki ang paningin niya sa Pot Deadland, grabe, what a huge mess, bulalas niya. Pero imbes na mainis, abot tenga ang ngiti ng mokong. Clap, pumalakpak siya ng isa para tawagin ang mga peste, yung Don Aura niya, pang, main character, na handang-handa sa bakbakan. Sa gitna ng barren field, may nag-iisang scarecrow, nakatayo, tahimik, parang nanonood sa horror movie. Creepy vibes everywhere. Asterisk flicker times ang time system screen asterisk. Enemies detected, level 1 at level 2 locusts. Mahihina kung iisa-isahin, pero sa dami? Ibang usapan na yan. Maya-maya lang, dumating ang massive swarm, na tumakip sa langit. Kumislap ang mata ni Itsuki. Solid. Perfect for grinding, 2, bulong niya. Skill activated, Lotus Burst. Binalot niya ang sarili sa yelong armor, habang nagko-compute ng strategy. Ang plano, hayaang magkumpulan ang mga mobs, sa isang lugar bago i-wipe out, ng isahan. At ayun na nga, pinalibutan na siya ng swarm. Nakatayo sa gitna ng horde, sumigaw siya, ito na ang moment. Isang nakakasilaw na explosion, ang sumabog mula sa gitna ng mga insekto. Boom, dumagundong ang Lotus Burst ng buong lakas. Insta-kill, ang 12-dosenang insekto sa isang hit. Pop, 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 naglabasan ang mga system notifications, kills confirmed, at tumaas ang range, ng skill niya. Kalmado lang si Itsuki sa gitna ng destruction. Nakita niya sa stats, ang level 2 skill, may diameter na ngayon na 10.5 meters. At ang total range, umabot na sa 110%. Mabilis na mental math, ang lodi niyo para sa susunod na move. Sa 10% mana lang, kaya niyang magpakawala ng 10 tira. 1,000% ang dagdag sa range, mga lodi. Check muna ng mana 280 out of 252, napapakamot-ulo na lang siya sa cooldown restrictions ng stage. Bad trip naman pero teka, parang may mali. Walang success notification, anyare? Biglang tumunog ang system. C-rank skill detected. Nag-trigger agad ang overmost analysis sa 1%. Kumunot ang noo ni Itsuki, may mga survivor pa ba? Seryoso? At boom, biglang may bagong wave ng mga balang. Pinalibutan siya mula sa lahat ng direksyon habang naka-ice armor si Kuya. Alam na niya kung saan siya nagkamali. Skill to ng stage boss, sigurado ako. Kahit di niya alam kung saan nagtatago ang boss, tuloy lang ang grind para pataasin ang skill range. Desidido na ang lodi niyo. Uubusin niya ang mga pesteng to hanggang sa mapilitang lumabas ang boss. Isang malupit na pagsabog ang yumanig sa swarm, sunod-sunod ang kill notifications boom, 220% na ang range. Nanlaki ang mga mata ni Sky, ang skill niya, umaabot na sa napakalawak na area. Grabe, ibang klase ang effect. Kahit anong ubusin niya, wala pa ring boss. Yun pala, parang only rise ang mga balang pisa ng pisa mula sa mga itlog sa ilalim ng lupa. Non-stop ang respawn nila, gaya ng warning ni assistant, at biglang nag-update ang system screen, umakyat na sa 27% ang analysis sa boss. Pero siyam na pagsabog na lang ang kaya ng mana niya. Sa isang sigaw na punong-puno ng gigil, nagliyab ang mga kamay ni Itsuki, wala akong pakialam kahit ilang beses kayo bumalik. Pinagdikit niya ang mga palad, at dumaloy ang kapangyarihan sa kanyang ice armor, sinumpa niyang uubusin niya ang bawat isa sa kanila. Isa pang devastating Lotus Burst ang sumabog. Clear ang lahat ng bagong spawn na balang, parang machine gun ang system notification sa bilis ng paglabas, kill spree na to. Walang pahinga-pahinga.
7 sunod-sunod na skill ang pinakawalan niya, bawat tira, mas malakas pa sa nauna. Yumanig ang buong disyerto sa tindi ng kanyang banat, solid na patunay sa destructive power ng abilities niya. Ipinakita ng system na ang diameter ng skill ay nasa 545 meters na, may bonus pang 990%, halimaw. Nanlaki ang mata ni Suki pang isang tira na lang ang mana niya, pero ang mga balang, parang gripo na ayaw tumigil ang agos. Napapaligiran na siya, sigaw niya, wala ba silang katapusan? Mukhang delikado na talaga ang sitwasyon, wala pa rin yung boss. Naisip niyang tumakas para tapusin ang analysis sa safe zone, pero agad niyang pinalis yun sa isip niya. Ang pag-atras ay para lang sa mga talunan. Hinding-hindi ako susuko. Nag-alab ng pula ang kanyang mga mata, handa na para sa huling banat, papatayin ko kayong lahat. Pinakawalan niya ang huling Lotus Burst. Lahat ng lakas, ibinuhos na niya. Sa sobrang pagod, napaluhod na lang siya. Kapag nagtuloy-tuloy ito, bibigay na ang katawan niya. Kahit ilang pagsabog, parang di naman nababawasan ang mga peste. Nag-update ulit ang system screen, analysis reached 91%. Pagtingin niya ng maigi, level 1 na lang ang mga sumunod na balang. Doon na gets ni Itsuki Infinite Reproduction ang skill ng boss. At sa wakas, lumabas na sa lungga ang Locust Queen. Kita sa screen ang stats, level 13, at kaya niyang mag-control ng 110 na balang sabay-sabay. Alam na ni Itsuki ang gagawin tegiin ang pinagmulan. Ang problema, simot na ang mana niya. Konti na lang, matatapos na sana ang analysis. Biglang lumitaw ang isang asul na sphere. Analysis complete, ligtas na ang Lodi niyo sa bingit ng pagkatalo. May nakuha siyang bagong skill Monosense, bawat enemy detected, 10% mana ang balik, grabe. Napangisi ng nakakaloko ang bida niyo. 1,000 metro ang range, tapos may only mana refill pa. Pwede sana niyang gawing farming spot to habang buhay, pero tatapusin na niya ang laban. Naghihintay pa sa labas si blue-haired assistant eh. Confirmed. 10 points sa lahat ng stats at full tank na ulit ang health at mana niya, let's go. Ang total stats niya ngayon, pumalo na sa 120. Gamit ang bagong lakas, inisken niya ang battlefield gamit ang mana sense. Isang wave ng blue energy ang kumalat sa disyerto. Sa pool, huli ka, Locust Queen sa ilalim ng lupa. Nagliwanag ng asul ang mga mata ni Itsuki at gumuhit ang isang ngiting tagumpay sa kanyang labi. Sa wakas, nahanap din kita, bulong niya ng may angas. Humarap siya sa Queen para sa huling banat, kampante ang tindig niya, kahit magtago ka pa sa likod ng mga anak mo, tepok ka pa rin, inipon niya ang lahat ng lakas sa piercing sphere. Sinamahan pa ng passive abilities. Rumagasa ang orb ng napakabilis at biniyak ang lupa. 120 meters ang inabot ng atake, sapul sa mukha ang Locust Queen at tumalsik ng malala. Bago pa siya makabuelo, nasa likod na niya agad si Itsuki. Kumikidlat sa katawan at kumikinang ang ice armor sa ilalim ng araw. Sa ngiting demonyo at nag-aapoy na mata. Alam na ng lahat, tapos na ang boxing. Sa isang iglap, ginawang shaved ice ni Itsuki ang Queen gamit ang kanyang ice blade, wasak ang depensa, finish na agad. Kitang-kita ang panik ng mga locusts. Wala na si Queen Mother, kaya total chaos na ang buong swarm, parang mga headless chickens. Nag-init ang kamay niya sabay ngisi, chill lang kayo. Isusunod ko na kayo kay mommy, boom. System confirmed, roasted na sila. Grabe ang upgrade. Pumalo na sa over 1,210% ang skill range, at ang piercing sphere, abot na ng 131 meters. Hindi pa tapos ang system update. Palaki ng palaki ang diameter ng Lotus Burst. Patunay lang na isa ng ganap na halimaw si Itsuki, check nyo to. Umabot na sa 65.5 meters ang lawak ng Lotus Burst. Sabayan pa ng upgraded range ng piercing sphere. Overpowered na talaga. Dampot ng loot sabay ngiti si Idol. Solid ng harvest ngayon ah. Balik ako later para i-max out ang passive ko, bulong niya sa sarili. Paglabas niya ng stage, new record holder na naman. 17 minutes and 7 seconds lang, iba talaga ang speedrun king. Bigla niyang naalala si assistant. Sureball, nag-aalala na yun. Naku, handa na ang tenga niya sa sermon ni Madam. Natawa na lang siya sa kakyutan nito. Sorry na, wag ka na mag-worry. Sigaw niya, pero paglapit niya, biglang tumigil ang mundo. Nakahandusay ang assistant sa sahig. At mula sa dilim, may pares ng pulang mga mata na nakatitig ng masama. Sakal-sakal siya ni Charles, at napakalamig ng tingin nito. Kung kaya mong i-clear ang stage mag-isa, ikaw nga ang hinahanap ni Reggie, banta niya. Sinubukan kong pigaan to ng impormasyon, pero kahit bugbog na, tikong pa rin ang bibig.
Dumilim ang paningin ni Itsuki sa narinig. Bitawan mo siya kung ayaw mong basagin ko ang mukha mo. Sigaw ni Itsuki, pero tumawa lang ng nakakaloko si Charles. Tapang mo level 0 rookie ka lang naman. Walang pasabi-sabi. Sumugod agad si Itsuki, at nagwawala ang kuryente sa buong katawan niya. Sobrang bilis, hindi makasabay ang mata. Nanlaki ang mata ni Charles, alam niyang tepok siya, pag tinamaan siya nito. Pero bago pa tumama ang suntok, biglang sumulpot ang dambuhalang wolf na si Mort, sinalag ng ulo nito ang atake para sa amo niya. Agad nag-alarm ang system. Enemy detected, B-rank Shikagami. Triggered agad ang overmost analysis. Shikagami pala ang lobo at user naman si Charles. Napabilib tuloy ang kalaban, hanep sa galawan Kaya pala natalo si Oga nang hindi nag-armor. Pero duwag si Charles, ginawa niyang shield si assistant habang harang naman si Mort. Ako na bahala dito kay Mort. Sigaw ni Itsuki habang tinatawag ang pangalan ni Ajaha, habang pinipigil ang lobo, tuloy ang scan ng system. Ibinuka ni Mort ang higanteng panga nito, akmang kakagatin ang braso ni Itsuki, nang asar pa si Charles. Wasak ang kahit anong defense below 300 sa kagat niyan, pero hindi natinag si Itsuki. Tinaas niya ang ice arm at sinalag ang kagat, sabay pasak ng piercing sphere sa loob mismo ng bunganga ng lobo. Boom! Sumabog ang orb sa loob. Tumalsik si Mort sa lakas ng impact, kapag wala ang Shikagami, nga ang user. Lapit na, bulong ni Itsuki habang 77% na ang analysis, gulat na gulat si Charles sa nakikita niya. Rookie ba talaga to? Pagtataka niya. Agad niyang inutusan si Mort dahil may cheat skill pala ang lobo na mabilis ang revival. Walang hinto, agad na nag-regenerate ang katawan ng dambuhalang lobo, activate monosense. Isang wave ng energy ang kumalat sa battlefield, parang sumasayaw lang si Itsuki sa pag-iwas sa mga atake. Sulit ang skill na to. Pero kahit patapos na ang analysis, nagdalawang isip siya. May kailangan siyang itago. Kapag nilabas niya ang Blue Lotus na yon, siguradong magdududa si Charles sa totoong lakas niya. Panic mode na si Charles. Power, speed, at detection hindi niya madapuan si Itsuki, lugi siya sa laban. Wala nang choice ang gag. Binantaan na naman si assistant. Kapag pumalag pa si Itsuki, tepok na ang hostage. Gusto sana niyang tapusin ang scan ng walang Blue Lotus, kaso gipit na. Buti na lang. Ding, analysis complete. Unlock achievement, nakuha niya ang skill na Shikagami Eater. Kaya na niyang kontrolin ang alaga ng may alaga. Plus 20 points sa stats. Kaso palpak ang healing effect dahil hindi kumpleto ang copy activation, sayang. Narealize niyang dahil sa pag-skip ng Blue Lotus kaya nawala ang heal, pero deadma na si Itsuki. Hindi naman niya kailangan yun. Full health na siya at ready ng rumesback. Sumugod ulit si Mort, ito na ang perfect time para subukan ang bagsik ng Shikagami Eater, kaya niyang agawin ang control ng isa pang Shikagami. Nag-apoy sa pula ang mata niya. Hinawakan niya sa ulo si Mort at sumigaw, akin na ang asong to. Binalot ng nakakabulag na asul na liwanag ang lobo. Nagbabago ang anyo nito sa harap mismo nila. Under control na ang beast. Habang distracted si Charles, sinamantala to ni Itsuki isang malupit na sipa ang nagpalipad sa kalaban. Halos sumabog sa galit si Charles. Hindi siya makapaniwala, walang kwentang hayop, sigaw niya. Matapos kitang pa-level upin, mas lalo niyang hinigpitan ng sakal kay assistant, isa pang galaw, tatapusin ko na talaga to. Gamit ang huling lakas, bumulong si Ajaha. Huwag mo akong intindihin, lumaban ka lang. Nag-init ang ulo ni Iske at sinenyasan ang kalaban. Hoy, huwag mong subukang hawakan ang chicks. Hands off. Ngumisi lang nang nakakaasar si Charles. Kung naging good boy ka lang sana, edi hindi nagdusa ng ganito si ate girl. Nagloading ang utak ni Iski sa pagtataka. Teka, close ba tayo? Ba't ka nang gigil dyan? Wala naman akong atraso sa'yo Ako si Charles, pakilala ng yelong demonyo. Pinadala ako ni Rinesa para hulihin ka. Pagkarinig sa pangalan, parang nag-alarm ang sistema ni Iski. Si Rikinesita. Kailangan ko siyang mahanap, pero nag-aapoy ang mata ni Charles. Pag gumamit ka ng yelo, goodbye legs ka kay Mort. Biglang nag-utos ang mokong. Mort, lapain mo ang dalawang paa niya ngayon din, pero si Iski, chill lang, parang bibili lang ng suka. Mort, ipakita mong deserve mong maging pet ko. Boom! Nagliwanag ang noo ng wolf at sa isang iglap, loyal na siya sa bagong boss. Gamit ang Godspeed, nasalo ni Iski si Aja. Bridal carry ang peg habang ngumangawa si Charles sa sobrang gulat. Hindi ma-process ng utak niya kung bakit siya tinitira ng sarili niyang alaga, anyari. Lumapit si Iski sa wolf na ngayon ay maamo na. Good boy, sabi niya with matching proud daddy vibes.
Pero nag-iba ang aura niya nang tumingin kay Charles. 100 beses kang magbabayad sa ginawa mo sa kanya, humanda ka. Taranta na si Koya, ituturo ko si Ray. Wag mo lang akong tepokin, pero nag-red eye si Izzy, ngiting demonyo na. Pwede, mukhang magandang offer yan, bulong niya, pero alam mong may catch. Nakakita ng butas si Charles. Naghagis ng giant ice spike, mamatay ka na. Sigaw niya, pero si Izzy, wa-epek ang drama. Ikaw ang madedo, banat ni Izzy. Trabaho ko si Ray pero trabaho ni Mort na iparanas sa'yo ang karma. Iyak tawa na si Charles, nagmamakaawa. Pero deadman na ang wolf, gutom na si Doggy. Sumugod si Mort, full power at gigil na gigil. Sigaw ni Charles, ako ang master mo. Hoy, bawal yan. Alalahanin mo ang pinagsamahan natin. Pero parang hangin lang siya sa wolf. Walang effect ang drama niya. Bumuka ang bunganga ng wolf game over, habang busy si Mort, nag-scan naman si Izzy sa paligid. May umaaligid. Kanina pa may stalker dito simula nung umalis ako sa stage, bulong niya. Kalmado pero ramdam mo ang angas. Tumindig siya at sumigaw, labas dyan. Huwag ka nang magtago, amoy kita. Sa gitna ng malawak na wheatfield, tahimik pero intense ang vibes habang nakatayo ang stage sa likuran. Biglang lumabas ang isang hooded figure. Matik na nagsungit si Izzy. Tropa ka ba nung nakasombrero? Napaatras ang blonde. Hindi po, friendly ako. Pakinggan mo muna ang offer ko. Pero walang time si Lodi sa chika. Tinalikuran lang siya. Mort, ubusin mo na yung pagkain mo, tapos sunod ka sakin. Nanlaki ang mata ng lalaki, kung kaya niyang pasunurin ang halimaw na yan, baka siya na ang sagot sa problema ko, isip niya. Nagpakilala agad siya, ako si Abaria. Kilala kita, ikaw yung tumalo kay Taruoga, idol. Deadma si Izzy, pero makulit si Abaria, tutulungan kita. Gusto mo ng creation stones, weapons, sagot ko na. Akala niya kakagat agad sa grasya ang bida. Pero umiling lang si Izzy, hindi siya mukhang pera. Ang reward, dapat swak sa pangangailangan, isip niya. Parang tubig sa disyerto, dapat relevant. Sandata para sa mandirigma, gamot para sa sugatan. Biglang nag-click kay Abaria, alam ko na ang kailangan mo. Nag-alala siya bigla. Dahan-dahan sa chicks. Pag di naagapan yan, baka hindi na siya umabot sa ospital. Lumambot ang mukha ni Izzy. Nilabas niya ang glowing healing scroll. Chill ka lang, sagot ko ang buhay niya. Napapikit sa gulat si Abaria. Hindi instant yan, pero buhay siya dyan. Teka, gagana ba yan kahit may damit? Tumango si Abaria. Rare artifact yan bro. Rookie ka pa lang kaya di mo alam ang galawan. Walang silbi ang normal na bakal sa mga halimaw, pero iba ang artifacts, nag-lecture na siya bigla. May 4 na klase, common, rare, epic, at ang pinakamalupit unique. Common pang basag ng bungo, pero ang rare at epic, stat boosters at may special effects pa. Buff kung buff. Ang unique, god tier na yan. Sobrang lakas ng bonus, parang cheat code na sa laro. Mahina kaming mga artisan sa bakbakan, dagdag ni Abaria. Pero nirerespeto kami ng lahat, lalo na ang tatay ko. 3 na ang ginawa niyang unique artifacts. Siya lang naman ang artisan king ng North. Pero si Izzy, walang paki. Tinalikuran ulit si Abaria, may ibang napupusuan ang mata niya. Nanlaki mata ni Abaria nang pulutin ni Izzy ang crossbow ni Charles. Hala, hindi ka man lang na-impress sa kwento ko. Sinuri ni Izzy ang loot. Rare artifact. Unli ammo. Tumanggo si Abaria. Oo, quality yan. Pag soulbound, pwede i-store sa inventory. Kaya nawala nung hinawakan mo, napangiti siya ng slight. Salamat sa healing, Lodi. Goods na siya at least for now. Pero nagbago ang ihip ng hangin para kay key new mission unlocked, huntingin si Rayanoa. Pagkarinig sa pangalan, nanlaki ang mata ni Arya shook ang lolo nyo. Iba rin ang tapang mo para harapin siya, pag-amin niya sabay seryoso ng mukha. Pero kung si Rayanoa ang target mo, we are on the same boat, pre. Napataas naman ang kilay ni Itsuki, nagtataka kung anong trip nito. Agad namang nag-explain si Arya, gusto kong mag-team up tayo para sa Saviors National Tournament Preliminaries. G ka ba? By continent ang labanan, at ang northern venue ay nasa District 4. At alam mo ba, si Rayanoa ay anak ng Chief Certified Nepo Baby. Gusto niyang umabot sa main event nang hindi napapahiya ang angkan niya, kaya sinusolo niya ang lahat ng stages para mag-level up. Napaisip naman si Itsuki sa narinig. Pero, why me? Tanong ni Itsuki. Nagkibit balikat lang si Arya, malakas ang kutob ko feel ko papasa tayo pag magkasama. At dito na siya nag-open up tungkol sa drama ng buhay niya.
Since day one ng pagkabata, saksi siya sa pagcraft ng airpods niya ng mga artifacts bawat isa, masterpiece. Kaya naman, sobrang taas ng respeto niya rito. Natural lang na nangarap si Arya na maging isang awakened, gusto niyang rumesbak at makipagbabanatan sa mga disaster beasts. Pero nung naunlock na niya ang powers niya at humingi ng artifact, na-reject siya ng sariling ama too soon pa raw. Matapos ang matinding pakiusapan, pumayag din ang airpods niya. Magkakaroon lang siya ng legendary gear kapag pumasa siya sa tournament preliminaries gamit ang sariling sikap, nag-alab ang mata ni Arya sa determinasyon. Kailangan kong pumasa, no matter what, napakunot-noo si Itsuki. Bakit hindi ka nalang sumama sa high-level player? Sikat naman ang tatay mo, di ba? Umiling ng mabilis si Arya, bawal yon, pre. Warning ng tatay ko, kailangan kong magtagumpay nang hindi ginagamit ang pangalan niya, bawal ang Cloud Chaser. Isa pa, base sa intel, nahakot na ni Rinoa ang mga halimaw na players. Pero nung nalaman kong may tumalo kay Takaro at winasak ang record, hinanap talaga kita. Ikaw yun, di ba? Walang paligoy-ligoy na tumango si Itsuki bilang kumpirmasyon. Sige, deal. Payag na ako sa partnership. Pero teka, dadalhin ko muna si Aje sa ospital, akmang aalis na siya nang bigla siyang harangin ni Arya.